Hello guys! So for today's luto-lutuan serye is magluluto po tayo ng overloaded rice balls. So ito po yung mga ingredients na kakailanganin natin. So perfect po ito para sa mga tira-tira nating ulam sa ref. So kakailanganin po natin ng garlic or bawang, sibuyas at saka spring onions. Kailangan din po natin ng chopped hot dog and then shredded chicken. So ilaga po muna natin yung chicken bago natin i-shred. Mayroon din po tayong cabbage dyan and then spam. Ayan, so gayatin lang din ng maliliit. At saka carrots, kailangan din maliliit na gayat-gayat lang. And then, meron po tayo ditong bahaw, of course. So, yan po yung mga ingredients na ilalagay natin. At wag na wag din po natin kalilimutan yung ating breadcrumbs. Syempre yung itlog at saka yung ating cornstarch. And then, chicken stock. Baka kailanganin din natin yan. So, yan yung mga ingredients na kakailanganin natin para sa ating rice balls. So, actually guys, kahit anong mga available na mga ingredients na meron kayo dyan, ay pwedeng-pwede nyong ilagay dito sa ating rice balls. So, imagination nyo yung limit. So, ang unahin po natin gawin is, igisa po natin yung mga sangkap na kailangan nating igisa. So, first is bawang. Ayan, and then yung onion. Igisa din natin, pati yung spring onions. So, imekos-mekos lang natin yan hanggang sa mag-aroma na siya. And then, ilagay po natin yung ating shredded chicken. So, maliit na chicken lang po yan, pinakuluan. And then, ginayat-gayat or shinred ng maliliit. And then, ilagay na din natin yung spam at saka yung ating carrots. And then, ang hotdog din. Ayan. So, mix-mix lang yan. Igisa-gisa ng konti. So, very basic lang po ito. Lagyan lang natin ng black pepper and then salt and then magic sarap or kahit anong pampalasa na available kayo dyan. So, ilagay lang natin lahat yan and then tansya-tansya lang na wag naman po umalat. Yung tama lang. Tapos, imekos-mekos lang natin yan ng mabuti. Ayan, maghintay lang tayo ng ilang minutes. Just to make sure na naluto na yung ating carrots at saka yung hotdog at saka yung spam natin. So, siguro mga 8 to 10 minutes lang na pag gisa-gisa dyan. And then, ilagay na din natin yung ating konting cabbage. And then, after nyan guys, is pwede na natin yung kunin. So, ilagay natin yan sa malaking bowl. And then, ganyan yung magiging itsura niya. And of course, is lagay na natin yung ating bahaw. So, after ng kanin guys, is maglagay din tayo ng all-purpose flour. At depende yan kung gaano kadami yung gagawin mong rice ball. So, kung gaano kadami yung kanin at saka yung mga ingredients na nilagay mo dyan. So, naglagay lang ako dyan ng dalawang tig 1/3 cup ng all-purpose flour. And then, kailangan lang natin siyang i-mix-mix ng maigi. Ayan. So, after nyan guys, para hindi naman siya mag-dry is maglagay tayo ng chicken stock. So, yung chicken stock is galing doon sa chicken na pinakuluan natin para lumambot bago natin siya ginayat-gayat ng maliit. So, huwag nyong itatapon yung sabaw. Yun yung gagamitin natin dito sa ating rice balls. Ayan. So, mas mabuting kamayin para mas madali siyang ma-mix ng maayos. So, mekos-mekos lang yan guys. Ayan. So, ganyan yung magiging itsura niya. And then, after nyan is maglagay na po tayo ng itlog. So, yung itlog natin is kailangan nating batihin ng mabuti bago natin i-add dito sa ating mixture. So, unti-untiin lang natin yung paglagay ng eggs, guys, para wag naman siyang ma-over, hindi yung super basa. Ayan. At if ever na medyo dry nga siya, is pwede tayong mag-add ng konting chicken stock pa. Ayan. So, ganyan yung magiging itsura niya. And then, kailangan mo lang siyang bilog-bilugin. So, depende sa'yo kung gaano kalaking rice balls ang gagawin mo. Ayan. So, parang 1 tablespoon yata yung ginawa namin. Ayan. Tapos, after mo siyang bilog-bilugin is, i-roll mo lang siya dyan sa breadcrumbs. Ayan. Napakasimple lang nito guys. Ayan, ganyan yung magiging itsura niya. Ganyan lahat yung nagawa namin. And then of course, after nyan is magpapainit lang tayo ng mantika. And then pag mainit na is ilagay natin isa-isa yung ating mga rice balls. The good thing about this recipe guys is kahit anong gulay pwede mong ilagay. At for sure na mapapakain mo yung mga bata sa ganitong klaseng luto. Perfect din to kung meron kang mga tira-tirang mga hotdog, ham, or kahit anong mga ulam dyan sa ref mo. So, for example, ilang piraso na lang yung natira, pwede mong gawin ganito para mas bongga siya. Pwede kang maglagay dito ng meatloaf, ham, bacon, patatas, kahit anong gulay at saka mga ulam na available ka, pwede mo talagang ilagay dito. Talagang magiging okay siya. Talagang imagination mo lang yung limit para sa ganitong recipe. And then after ilang minutes guys, ganyan na yung magiging itsura niya. Dapat ganyan yung itsura niya para siguradong crispy yung labas at saka soft din ang sa loob. Ayan. So sobrang bango at saka sobrang bongga. So, pwede itong kainin sa lunch or sa dinner at pwede rin gawing merienda. Ganyan yung maging itsura niya pag luto na. So, ilagay mo lang siya sa tissue para tumulo yung mantika. And then, pag medyo okay na, malamig na, ganyan yung maging itsura niya guys. Talagang napaka-perfect nito. Kahit nga gawin mo to sa handaan, for example, mga children's party, pwede siya maglagay ka lang ng ketchup para gawing sauce. So, ano pang hinihintay mo? Try mo na. Ang sarap, promise. Guaranteed yung lasa. Thank you for watching. Bye-bye. See you on my next video.